Pinakmasdan ni Isabel Reyes ang kanyang refleksyon sa salamin. Biyernes ngayon, Ika, 3 ng Mayo. Bukas, rehearsal sa mansyon. Pagsusukat ng damit. Pakikipag-usap sa florist. At sa makalawa, sa katanghalian, magiging asawa na siya ni Arman del Rosario. Inulit ito ni Isabel sa kanyang isipan, na parang isang makina. Naghihintay na sa isang punto ay magkakaroon ito ang malinaw na kahulugan. Asawa ni Arman del Rosario. Tama ang lahat. Tinalikuran niya ang salamin. Ang kanyang condo unit sa Bonifacio Global City. Na binili niya 3 taon na ang nakalipas gamit ang sarili niyang pera. Hindi galing sa mga magulang niya, pinahirapan sa architectural firm kung saan umangat siya bilang project head, ay binabahang sikat ng araw nga Mayo. Sa mesa ay isang malamig at hindi nagalaw na kape. Sa tabi nito, ang bag na inihanda pa niya kahapon mga dokumento, laptop, cosmetic kit, damit para sa rehearsal, at mga sapatos sa isang hiwalay na supot. 28 taong gulang si Isabel. At sanay siya sa malistahan. Sa kaayusan. Hindi ito kawalan ng damdamin. Ito ay arkitektura. Ganun niya ipinapaliwanag sa mga kaibigan na kung minsan ay sinasabihan siyang masyadong kontrolado. Minsan sinabi ni Arman. Para kang isang gusaling mahusay ang pagkadesenyo. Hindi sigurado si Isabel kung papuri iyon o hindi. Ipinagpalagay niyang papuri. Kinuha niya ang kape. Uminom ang isang lagok malamig na at ibinalik ito. Sa labas, umugong ang Maynila sa umaga ng Biyernes. Isinara ni Isabel ang kanyang bag, isinuot ang kanyang off-white na jacket at kinuha ang nga susi. Nakaparada sa parking lot ang kanyang pilak na Mercedes. 1 linggo na ang nakalipas. Dinala niya ito para sa maintenance. Iminungkahi ni Bea ang talyer ng kanyang ama. Ibinalik ito pagkatapos ang isang araw na may resibong nakakahalaga ang eksatu 2800 para sa filter at preno. Mayos ang lahat. Si Bea Santos, kaibigan niya mula pa noong kolehiyo, 8 taon na. Ang kanyang maid of honor. Halos lahat ng tungkol kay Isabel ay alam niya. Anong kape ang gusto niya? Paano siya tumugon sa kritisismo? Bakit ayaw niya sa kulay pula? May buhok na kulay tanso, malakas ang boses, at may nakakahawang tawa. Siya ang unang natuwa sa kanilang engagement. Sobrang saya ko para sayo. At niyakap siya ng mahigpit. Lumabas si Isabel mula sa lobby ng condo. Napapapikit sa sikat ng araw. Mag-1 oras at kalahati ang biyahe papunta sa mansyon sa Tagaytay. Nag-text si Arman kagabi. Pumunta ka ng maaga. Miss na kita. Ngumiti si Isabel sa mensahe at hindi agad sumagot. Kausap niya ang florist. Naging madali ang unang 40 kilometro. Radyo, tanawin ng sleks. At pagkatapos ay mga puno. Unay kalat-kalat. Pagkatapos ay naging siksikan. Ang langit ay mapusyaw, tipikal sa Mayo, hindi patiyak ang lagay ng panahon. Iniisip ni Isabel ang makalawa. 12:00 ang seremonya. 120 na bisita. Isang puting tent. Mga peoni at eustoma sa daanan siya mismo ang pumili. Nakasabit na sa mansyon ang kanyang damit na may mahabang tren. Lahat ay naplano na, ngunit ang tanong sa kanyang mga mata ay hindi nawawala. Halos walang sasakyan sa highway paglabas ang Metro Manila. Sa kaliwat kanan ay may makapal na kagubatan. Ang kalsada ay dumadaan sa isang buhay na koridor ang mga puno. Pakalipas ang halos 1 oras, nagsimulang umakto ng kakaiba ang makina. Una ay isang bahagyang haltak. Pagkatapos ay nagbago ang tunog. At nagsimula itong manginig. Binagalan ni Isabel ang takbo. Umandar pa ang makina ng ilang segundo at pagkatapos ay namatay. Sinubukan niyang i-start ito ng ilang beses. Umikot ang starter, ngunit hindi umaandar ang makina. Kinuha niya ang kanyang telepono. Walang signal. Lumabas siyang sasakyan. Ang gubat ay tahimik at siksik. Walang sasakyan sa makabilang direksyon ng highway. Sa mga puno, may mga ibong nag-usap. Mag-alas 12 ng tanghali. Inikot ni Isabel ang kotse. Buo ang mga gulong. Walang kitang problema sa ilalim. Hindi siya mekaniko. At ang pakiramdam ng kawalan ng magawa sa harap ng hood ng sasakyan ay hindi kaaya-aya.
Hindi pamilyar. Sinubukan niyang muli ang telepono. Walang signal. Tumayo siya sa gilid ng daan. Nakatingin sa abong lasong ang aspalto na nawawala sa gubat. Hindi niya matandaan kung gaano kalayo ang susunod na gasolinahan, baka 5 kilometro, baka 15. At pagkatapos, mula sa isang kurbada, lumitaw ang isang lumang dark green na Land Cruiser. Bumagal ito, huminto sa tapat niya. Isang pinto ang sumara. Matangkat ang lalaki. Dahan-dahan siyang tumawid sa kalsada. Madilim na jaket na may mansa sa kanang manggas, maong. Mabibigat na bota. Mga 32,35 taong gulang. Medyo magulo ang maitim niyang buhok. Kalmado at mapakmasit ang kanyang muha. May problema? Tanong niya. Simple at walang paligoy. Tiningnan siya ni Isabel sandali. Pagkatapos ay tahimik na itinuro ang kotse. Tumango ang lalaki at lumapit sa hood. Buksan mo. Pakiusap. Sabi niya nang hindi lumilingon. Binuksan niya. Yumuko ito sa makina. May tinitingnan ng matagal. Metodikal. Tahimik. Nakatayo si Isabel sa tabi niya. Naghihintay. Lumipas ang 1 minuto, 2. Umugong ang gubat sa itaas. Sa malayo. May narinig siyang huningang ibon. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid. Lumingon sa kanya. Pinakmasdan siya nito. Hindi nagmamadali. Tulad ng isang taong nag-isip bago magsalita. At sinabi ng mahina. Halos walang intonasyon. Ang preno mo, nilagari. Hindi pa tuluyang putol. Pero mga 20 kilometro pa sa mabilis na takbo. At hindi ka na makakapreno. Naramdaman ni Isabel ang isang malamig na kuryente na gumapang sa kanyang likuran. Hindi siya agad nakasagot. Nakatayo lang siya at nakatingin sa lalaki. At ang kanyang muka ramdam niya ay namutla. Ilang segundo siyang nakatayo at nakatingin lang. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa hood. Kung saan kalalabas lang nga kamay nito. At muli sa lalaki. Kakaibang tahimik ang kanyang isipan. Tulad ng pagkatapos ng isang malakas na dagok kapag hindi pa dumarating ang sakit, ngunit alam ng katawan na may nasira. Teka, sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay mas kalmado kaysa sa inaasahan niya. Sinasabi mong, nilagari? Sinasadya. Hindi inalis ng lalaki ang kanyang tingin. Ang hose ng preno. May gilit na magadalawang katlo. Hindi pinutol. Ginilitan. Unti-unting tumatagas ang fluid. Sa mabagal na takbo sa siyudad, at halos hindi mo ito mararamdaman. Pero sa highway, kapag pumreno ka mula sa bilis na lampas ninti, biglang lulubog ang pedal. Dahan-dahang huminga ng malalim si Isabel. Tumingin sa kalsada, kung saan siya galing kanina. Naalala niya kung paano siya nag-overtake sa isang truck. Ang bilis niya noon ay nasa 110. Pumreno siya pagkatapos. Nang maiwan na ang truck, dahan-dahan, walang bigla ang tapak. Tumugon ng mayos ang preno, ngunit iyon ay 20 minuto na ang nakalipas. 20 minuto at marahil ilang 10 kilometro pang tumatagas na fluid. Anong pangalan mo? Bigla niyang tanong. Tila hindi niya inaasahan ang ganitong tanong sa sandaling iyon. Bahagya siyang nagtaas ng kilay. Leo. Leo, inulit niya, na parabang tinitimbang ang salita. Ako si Isabel. Sigurado ka ba sa sinabi mo? Marunong ka ba sa masasakyan? Isa akong forest ranger. Pero sapat ang kaalaman ko sa masasakyan para makilala ang depekto ng pabrika sa isang gilid na gawang ang tool. Muli siyang tumingin sa hood. Pagkatapos, walang imik. Lumapit siya at sumilip kung saan siya nakatingin. Siyempre. Hindi niya alam kung ano ang hahanapin. Tahimik na itinurongan daliri ni Leo. Dito, nakita ni Isabel ang isang manipis na metal na tubo, na may bakas ang madilim na likido sa gilid. Kahit siya, kitang-kita ang gilid, tumayo siya ng tuwid at umatras ng isang hakbang. Ang talyer. 1 linggo na ang nakalipas. Ang alaala ay dumating ng malinaw. Parang isang litrato. Si Bea. Tumatawag noong Miyerkules ng umaga. Isa, sabi ni Papa. Puwede mo nang dalhin ngayon. Bakante ang mekaniko. Nasa isang pulong si Isabel nun.
Kaya maikli ang sagot niya. Sige. Ipapadala ko ang driver ko. Ngunit naging abala ang driver. At sa huli, siya mismo ang pumunta pagkatapos ngang tanghalian. Iniwan ang kotse. Pumirma nga papeles. Kinuha kinabukasan, Huwebes. Ang resibo. Pagpapalit ng air filter. Pagsusuri ng brake system. Mayos naman lahat. Sabi ng mekaniko. Isang matandang lalaki na may bigote, na hindi man lang tumingin sa kanya. Pagsusuri ng brake system. Mayos naman lahat. Isabel. Napapitlak siya. Nakatingin sa kanya si Leo. Kalmado. Hindi nagmamadali. Ngunit may espesyal na atensyon na karaniwan sa mga taong sanay makapansin mega detalye. Kailangan mong umupo. Okay lang ako. Automatiko niyang sagot. Okay kang nakatayo. Pero putlang-putla ka. Sumakay ka sa kotse ko. Mas presko dun. Angal sana si Isabel ngunit hindi na niya itinuloy dahil tama siya. Biglang nanghina ang kanyang mabinti at ngayon niya lang ito naramdaman. Tumawid siyang kalsada at umupo sa passenger seat ng lumang Land Cruiser. Sa loob, amoy gubat, gasolina, at parang dakta. Sa likurang upuan ay may nakalatak na lubid, lona, at isang plastik na kahon ng gagamit. Isinara ni Leo ang hood ng kanyang kotse, pagkatapos ay lumapit sa sarili niyang sasakyan. Tumayo sa tabi ng bukas na pinto. Saan ka papunta? Sa isang private estate sa Tagaytay. Sabi niya, mas 30 kilometro pa mula rito. Alam ko ang lugar na yan. Ihahatid kita. Hindi ko pwedeng iwanan na lang ang kotse. Hindi ka maaring magmaneho niyan. Makaiba ang nga bagay na yon. Pwedeng ipataw ang kotse. Tumawag ka kapag may signal na. Sa ngayon, wala kang signal. At wala kang preno. Hindi may kakaila ang lohika. Tahimik na tinanggap ito ni Isabel. Sige, sabi niya. Salamat, tumango siya. Umupo sa driver's seat, at pinaandar ang makina. Dahan-dahang umarangkada ang Land Cruiser. Malambot para sa isang lumang sasakyan. Bumalik sila sa highway at nagpatuloy papuntang Tagaytay. Tahimik sila sa maunang minuto. Nakatingin si Isabel sa bintana. Ang mapuno ay tila isang makapal na pader, na paminsan-minsan ay napuputol ngam nga siwang. Nag-isip siya. At ang makaisipan ay hindi pa isa-isa, kundi sabay-sabay, nagsasapawan. Sino ang gumawa nito? Ang ama ni Bea, si Victor Santos. Malabo ang alaala niya sa kanya. Isang malaking, tahimik na lalaki na nakasalamuhan niya marahil 2 o 3 beses sa mga party noong college, at minsan sa kaarawan ni Bea. Bakit niya gagawin iyon? Halos hindi siya nito kilala. Pero talyer niya iyon. At kung hindi siya, ang mekaniko. At kung ang mekaniko, sino ang nag-utos? Ang kaisipang ito ay mas malamig kaysa sa mga nauna. Iniisip mo kung sino ang gumawa niyan, sabi ni Leo. Hindi isang tanong. Isang pahayag. Tumingin sa kanya si Isabel. Paano mo nalaman? Ganyan ang itsura ng mukha mo. Hindi natakot, kundi kalkulasyon. Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, 1 linggo na ang nakalipas, dinala ko ang kotse sa isang talyer. Ang talyer ay pag-aringang amang kaibigan ko. Walang ibang gumalaw sa kotse. Hindi agad sumagot si Leo. Sa labas, dumaan ang isang karatula. Tagaytay 28 kilometer. Magre-report ka ba sa pulis? Kailangan ko munang maintindihan kung ano ang nangyayari. Mahinang sabi ni Isabel, halos sa sarili lang. Dahil kung hindi ito aksidente, hindi ito aksidente. Sabi niya, iba ang itsura, ng depekto, ng pabrika, pagkaputpot ng metal. Kalawang ibang kwento yon. Dito, may malinis na gilid ng tool. Sinasadya, alam niyang tama si Leo. At ang kaalamang iyon, na ngayon ay nabigyan ng nga salita, ang nagpatotoo sa lahat. Kinuha ni Isabel ang telepono, isang bar ng signal, hindi stable. Sinubukang tawagan si Arman. Hindi pumasok ang tawag. Sinubukang mag-text. Nanatiling nakapending ang sending icon. Itinabi niya ang telepono. Ranger ka dito sa lugar na to? Tanong niya, para hindi maupo sa katahimikan kasama ang kanyang mainisip. Oh,
5 kilometro mula sa Tagaytay ang ranger station. Inikot ko ang malayong bahagi. Pabalik na ako. Madalas ka bang humihinto sa highway para sa mga estranghero? Bahagya siyang nag-atubili. Kung nakikita kong mag-isa ang isang tao at nakahinto ang sasakyan, humihinto ako. Liblib dito. Ang susunod na gasolinahan ay 17 kilometro mula rito. Naisip ni Isabel, o baka sinubukan niyang muling paandarin ang kotse at nagpatuloy sa pagmamaneho na may sirang preno, nang hindi niya nalalaman. Hanggang sa unang malakas na pagpreno. Salamat. Sabi niya ulit. Sa pagkakataong ito, iba. Hindi magalang lang. Kundi taos puso. Muli siyang tumango. Ang daan ay dumaan sa kagubatan. At sa katahimikang iyon. Sa malambot na pag-ugoyng lumang sasakyan, may kakaibang naramdaman si Isabel. Hindi kapanatagan. Hindi. Sa halip, isang pakiramdam na ang taong ito, sa tabi niya ay mahalaga. Hindi dahil iniligtas siya nito. Bagamat totoo iyon, kundi dahil totoo siya. Walang mga salitang sobra, walang pagkaabala, walang artipisyal na pag-alala na ipinapakita ng iba para makabilip. Nandiyan lang siya. At sapat na iyon. Sa labas, bahagyang umurong ang gubat, at sa kanan, sa isang siwang sa pagitan ng mapuno, kumislap ang tubig isang maliit na lawa sa gubat, hindi gumagalaw at madilim. Pinanot ito ni Isabel hanggang sa mawala, ito sa isang kurbada. Malayo pa ba? Tanong niya. Mga 25 minuto pa. Sagot ni Leo. Tumango siya at muling tumingin sa bintana. 25 minuto. Naisip niya na may klilang iyon. At kasabay nito, naramdaman niyang mali ang pag-isip niya tungkol dito. Ang daan papuntang Tagaytay ay hindi diretso. Palikuliko ito, sumusunod sa hugis ng lupa. Minsan ay umakyat sa mga banayad na burol, minsan ay bumababa sa mga lambak kung saan nananatili pa ang hamok ngang umaga sa aspalto. Kumpiyansang makmaneho si Leo, walang mga sobrang galaw. Ganun makmaneho ang mga taong matagal ng kabisado ang bawat liko ngang highway na ito at hindi na iniisip ang daan. Nababasa na lang ito ngang katawan. Nakatayo ng tuwid si Isabel. Nakapatong ang makamay sa kanyang kandungan. Sa labas ay kalmado. Sa loob patuloy niyang inilalagay ang lahat sa ayos. Tulad ng lagi niyang ginagawa kapag may hindi nasusunod sa plano. Mga katotohanan. Tanging mga katotohanan. Unang katotohanan. Sinasadya ang paggilit sa brake hose. Ikalawang katotohanan. Ang huling may access sa kotse ay ang mekaniko mula sa talir ni Victor Santos. Ikatlong katotohanan. Si Victor Santos ay ama ni Bea. Ang kanyang kaibigan. Ang kanyang maid of honor. Ikaapat na katotohanan. Si Bea mismo ang nakmungkahing talir na iyon. Tumawag siya noong Miyerkules. Isang linggo bago ang kasal. Huminto siya sa ikaapat na katotohanang ito at naramdaman ang paninikip sa loob niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ayaw, na mag-isip pa. Dahil ang kasunod nito ay isang bagay na ayaw niyang paniwalaan. Matagal mo nang kilala ang kaibigan mong yan. Lumingon si Isabel sa kanya. Nakatingin ito sa daan. Ngunit naintindihan niya pinakikinggan nito ang kanyang nga iniisip. O mas tamang sabihin. Pinakikinggan nito ang kanyang katahimikan at binabasa ito ng tama. 8 taon. Sabi niya. Mula pa nung first year sa college. Matagaw na. Oh, at siya ang nakmungkahingang talir na iyon. Hindi iyon isang tanong. Napagtanto ni Isabel na mas marami siyang sinasabi ng malakas kaysa sa inaakala niya. O mas mapakmasit si Leo kaysa sa tila. Hindi ko alam. Dahan-dahan niyang sinabi. Ayokong gumawa ng konklusyon ng maaga. Baka yung mekaniko lang. Isang taong may sariling problema. Baka nakamali ng kotse. Ang gilit na 2 sa tubo ay hindi aksidente o pagkakamali. Mahinahon na sabi ni Leo. Walang diin. Pero tama ka sa isang bagay. Masyadong maaga para gumawang konklusyon. Kailangan mo munang alamin kung sino ang may pakana nito. Sino ang may pakana nito? Mahina niyang inulit. Naisip niya si Arman, na naghihintay sa kanya sa mansyon. Ang kasal sa Makalawa. Ang 120 na bisita. Ang puting 10.
Ang mga piyoni sa daanan. Ang damit na may tren na nakasabit sa isang hiwalay na silid. Sino ang gugustuhing hindi siya makarating? Ipinikit ni Isabel ang kanyang nga mata sandali. Hindi. Sobra na ito. Minulat niya ang kanyang nga mata at muling tumingin sa bintana. Ikuwento mo sa akin ang tungkol sa pagiging ranger, bigla niyang sabi. Sumulyap si Leo sa kanya. Maikli. Nagtataka. Tungkol sa trabaho ko? Oh, ikuwento mo lang. Kailangan kong mag-isip ng iba. Kung hindi, mag-overthink ako. At walang silbi yon ngayon. Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina, walang palamuti. Ang sakop ko ay isang protected forest reserve dito sa boundary. Pinahalong gubat pine, nara, mahogani. Sa hilagang bahagi, may latian. Diyan dumarami ang maibon tuwing tagulan. 4 na taon na ako rito. Bago nito. Nasa Palawan ako. Ibang klase ang gubat doon. Mas mailap, mas madilim. Dito, mas maliwanag. Mag-isya kong nagtatrabaho. May 2 pa akong kasama, pero nasa ibang area sila. Mas gusto kong mag-isa. Bakit? Isang maikling katahimikan. Sa gubat, hindi kailangan ng maraming salita. Halos ngumiti si Isabel. Halos. Dahil hindi lubusang nabuo ang ngiti, ngunit may katulad na dumaan sa kanyang mukha. Pero ngayon, nagsasalita ka. Puna niya. Iba ngayon. Hindi na niya tinanong kung anong iba. Tinanggap na lang niya ito. Lumabas ang daan mula sa gubat patungo sa isang maliit na burol. At mula roon ay biglang bumunggat ang tanawin mga bukirin na umabot sa abot tanaw. At ang langit, na dito, walang mga puno, ay napakalawak. Pinanut ito ni Isabel ng ilang segundo at sa unang pagkakataon sa loop ng huling oras, naramdaman niyang humihinga siya. Tunay na pahinga, hindi tinitipid. Ang ganda. Sabi niya, laging ganito rito. Pagkatapos ng gubat, parang may pader na bumabagsak. Dumaan sila sa burol at muling pumasok sa gubat. Bahagyang binagalan ni Leo ang takbo. May matarik na kurbada pakanan sa unahan. Ikuwento mo sa akin ang tungkol sa mansyon, sabi niya. Anong tungkol dun? Kanino yon? Sa mapapangasawa ko. Si Arman de Rosario. Biniling pamilya niya ang lugar na yan mga 10 taon na ang nakalipas. Dati itong rest house. Tapos inayos nila lahat. Malaking bahay, hardin. May daan papunta sa lawa. Nakapunta ka na ba roon? Ilang beses na. Huli noong Marso. Sa kaarawan niya. Mga 40 na bisita ang dumalo. Doon ba siya nakatira palagi? Hindi. Karaniwan sa Maynila. Pero para sa kasal, maga siyang pumunta. Noong Lunes pa. Nagahanda. Sinusubaybayan ang gas supplier. Tumango si Leo at hindi na nagtanong pa. Naisip ni Isabel na marunong siyang makinig sa paraang mas marami pang naikukuwento ang isang tao kaysa sa plano. Hindi dahil nanggigipit siya o tuso. Ang kanyang katahimikan ay ganon na parang gusto mong punan ng salita. Nahuli niya ang sarili sa kaisipang ito at bahagyang nagtaka. May asawa ka na? Tanong niya, at hindi niya alam kung bakit. Wala. Neijing? Wala. Nag-antay siyang kasunod. Walang sumunod. Wala lang at iyon na. Walang paliwanag. Walang depensibong biro. Walang hindi nag-workout. Isang katotohanan lang. Ah, okay, sabi ni Isabel. Ikaw? Tanong niya. At sa kanyang boses, may bahagyang tono na maaring ituring na maingat. Papunta ka sa isang kasal. Sa sarili kong kasal. Sa Makalawa. Sa Makalawa, kumpirma niya. At, kumusta ka? Kakaibang tanong. Tamang tanong. Gusto sanang sabihin ni Isabel na okay lang. Ngunit hindi niya magawa. Dahil dito, sa lumang kotseng ito, pagkatapos ng lahat ng nangyari 1 oras na ang nakalipas, ang salitang okay lang ay magiging kasinungalingan. At sa hindi malamang dahilan, ayaw niyang magsinungaling sa taong ito. Hindi ko alam, tapat niyang sabi. Sanay akong alam ang nga sagot sa maganyang tanong, pero ngayon,
Hindi ko alam. Walang sinabi si Leo, ngunit hindi rin siya na kunwaring hindi narinig. Tinanggap niya lang ito. Tulad ng pagtanggap sa isang bagay na totoo, walang komento. Nagpatuloy sila sa pagbiyahe ng tahimik. Pagkatapos ay nagsimulang dumalang ang mga puno sa gilid ng daan, at sa pagitan nila ay lumitaw ang mga siwang na may itsura ng sibilisasyon. Isang pader na yari sa adobe. Isang karatula na may panggalan ng village. Pagkatapos ay isang gate na may intercom. Narito na tayo sa village, sabi ni Leo. Tumingin si Isabel sa pamilyar na gate. Dito siya pumasok noong Marso, madilim noon at umulan. Ngayon, Mayo na at may mga dahon na ang puno sa likod ng bakod, at lahat ay mukhang iba. Mas maliwanag, ngunit hindi gumaan ang pakiramdam. Saan banda? Tanong niya. Diretso lang sa main road. Tapos kanan. May makikita kang puting poste na may ilaw. Yon ang pasukan sa property. Pinaandar niya ang sasakyan at sinundan ang ruta. Inilagay ni Isabel ang mga kamay sa kanyang kandungan at inayos ang pagkakaupo. Siya ay isang arkitekto. Sanay siyang pumasok sa mga komplikadong negosasyon na walang mababasa sa kanyang mukha. Iyon mismo ang kailangan niya ngayon. Lumitaw sa kanan ang puting poste na may ilaw. Huminto si Leo sa gilid ng daan. Kaya mo na rito? Tanong niya. Kaya ko na, sabi ni Isabel at hinawakan ang handle ng pinto. Pagkatapos ay huminto siya. Lumingon sa kanya. Leo, seryoso ako. Salamat. Kung hindi dahil sayo, huwag mo nang isipin yon, maikli niyang sabi. Tumango siya, lumabas ang kotse, at isinara ang pinto. Tumayo siya sandali. Pinakikinggan ang pag-ikot ng Land Cruiser at pag-alis nito pabalik sa kalsada. Pagkatapos ay hinikpitan niya ang hawak sa kanyang bag at naglakad patungo sa gate ng mansyon. Naghihintay si Arman sa kanya sa beranda. Si Arman del Rosario ay nakatayo sa beranda. Nakasuot ng isang light linen shirt na may nakatuping manggas. At nakangiti ng malapat. Bukas. Na may ekspresyon ngang masayang pagkagulat na kinasanayan ni Isabel bilang isa sa kanyang pinakamagandang katangian. Matangkat siya, maputi ang buhok, na may itsura na sa disenteng lipunan ay tinatawag na presentable. 34 taong gulang. Co-owner ng isang real estate development company. Tennis tuwing weekend. Makaling pumili ng damit at restaurant. Marunong si Armand na lumitaw eksakto. Lumitaw. Hindi lang basta pumasok sa isang silid. Ngayon, bumaba siya mula sa beranda para salubungin siya. Nakabukas ang braso. Isabel, ang aga mo. Hindi kita inaasahan ng ganito kabilis. Niyakap siya nito ng mahigpit. Pagkatapos ay lumayo ng bahagya. Hawak ang kanyang mabalikat. Tiningnan siya na may halong pahanga at pag-ari na dati niyang inaakalang pag-ibig. Ang ganda mo. Kumusta ang biyahe? Okay lang, sabi niya. Isang salita, sa isang kalmadong boses. Nagpasya na siya kanina pa sa gate hindi niya sasabihin sa kanya ngayon ang tungkol sa preno. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil gusto niya munang mag-isip, mag-obserba, umunawa. Nasaan ang kotse? Lumingon si Arman sa likuran niya. Sa walang laman na daan. Nasira sa highway. Namatay ang makina. May nahatid sa akin. Sinong nahatid? May bahagyang nagbago sa kanyang boses. Sa isang iglap. Nahuli ito ni Isabel at tinandaan. Isang nakataon lang, isang ranger mula sa kalapit na istasyon. Huminto. Tumulong. Kumunot ang noo ni Arman. Nag-aalala. Talaga? Buti na lang may mabubuting tao pa rin. Tumawag ka na ba ang tow truck? Walang signal. Tatawag ako mula rito. Oo naman. Siyempre, ayusin natin lahat yan ngayon. Kinuha niya ang bag mula sa kanya. Pinigil ang pinto. Halika. Pagod ka na siguro. Sasabihin ko kay Mananglita na mahanda ng tanghalian. Pumasok si Isabel sa mansyon. Ilang beses na siyang nakapunta rito. At sa bawat pagkakataon, kahanga-hanga ang lugar. Hindi nakakabihani. Ngunit ipinaparamdam nito ang laki. Isang 2 palapak na bahay na gawa sa lightstone. Matataas na kisame, malalaking bintana na may tanawin ng hardin.
Sa lobby, mga sariwang bulaklak sa matataas na florera, sahig na gawa sa light oak, isang hagdanan na may wrought iron na rehas. Lahat ay mahal. Lahat ay may magandang panlasa. Marunong si Arman na makayos ng espasyo. Kinilala niya iyon. Kumusta ang mga paghahanda? Tanong ni Isabel habang papasok sa sala. Mahusay. Nakatayo na ang tent kahapon pa. Ngayon, nagtatrabaho ang ma-florist. Si Bea. Nga pala. Tumawag kaninang umaga. Nangungumusta sayo. Huminto si Isabel sa tabing ng bintana. Tumawag si Bea? Oh, mga 10:00. Sabi niya. Umalis ka na raw at malapit ka na. Inilapak ni Arman ang kanyang bag sa tabieng sofa at kinuha ang pitsil ng tubig sa isang maliit na mesa. Gusto mo ngang tubig? Hindi. Salamat. Tumawag si Beang 10:00 ang umaga. Eksakto noong nasa highway na si Isabel. Nagtatanong kung malapit na siya. Nakatayo si Isabel sa bintana at nakatingin sa hardin. Pantay na mga daanan, mga batang puno ng pino sa gilid. Sa dulong hardin, natatanaw ang pampang ng lawa. Lahat ay alaga, maganda, tama. Nagpumilit siyang lumingon kay Arman. Kailangan kong tumawag tungkol sa kotse at magbihis. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Siyempre. Muli siyang ngumiti. Handa na ang kuwarto mo. Lahat ay ayon sa gusto mo. Kinuha ni Isabel ang kanyang bag at umakyat sa ikalawang palapag. Ang kuwarto para sa kanya ay nasa isang sulok na may 2 bintana. Ang isa ay nakaharap sa hardin. Ang isa ay sa daanan. Ang damit para sa rehearsal ay nakasabit sa aparador. Sa tabi nito, sa isang hiwalay na sabitan na may takip, ang kanyang pangkasal. Hindi niya binuksan ang takip. Una, tumawag siya sa isang towing service. Ibinigay ang lokasyon sa highway. Inilarawan ang kotse, at idinikta ang plaka. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang talyer sa Maynila na pinakakatiwalaan niya. Walang payo mula sa iba. Hiniling niya na pagkatapos mataw, ang kanilang mekaniko ang magsuri sa kotse. At idinakdak. Lalo na ang brake system. Maging masusi sana. At idokumento ang lahat ng nakasulat. Tinanong ng mekaniko sa kabilang linya. May problema ba sa preno? Meron. Maikli niyang sabi. Kaya, hinihiling kong idokumento. Ibinaba niya ang telepono, nagbihis. Pinalitan ang kanyang damit pangbiyahe ang isang simpleng knit dress na kulay gatas. Tumingin siya sa salamin. Hindi ang 13 segundo tulad kaninang umaga, kundi mabilis, parang negosyante. Itinali ang buhok, puwede nang lumabas. Nakahain ang tanghalian sa maliit na dining room, isang maliwanag na silid na may malaking bintana na nakaharap sa gilid na terasa. Si Mananglita, ang tagapamahalang ng bahay, isang may edad na babae na may mahinhing kilos, ay nahain ng gapampagana, sabaw, at pangunahing ulam. Masigla si Arman, nakukuwento tungkol sa mga negosasyon niya kahapon sa supplier ng tent, na maling mailaw ang dinala at kinailangan niyang ayusin sa huling sandali. Nakikinig si Isabel, tumatango, sumasagot, kumakain ng halos walang gana, ngunit metodikal, habang nanananghalian. Pinakmamasdan niya siya. Eksakto. Pinakmamasdan. Sa paraang hindi niya ginawa dati. Medyo sobra ang kasiglahan ni Arman. Mas marami siyang sinasabi kaysa karaniwan. Mas malapat ang ngiti. Inilagay niya ang kanyang telepono na nakataop sa gilid ng mesa at sa buong tanghalian. 3 beses niya itong binaliktad para tingnan. Bawat beses, mabilis, parang pasulyap. Ngunit nakita ni Isabel. Pagkatapos ng unang beses, naisip niyang baka ugali lang. Pagkatapos ng pangalawa, nag-isip siya. Pagkatapos ang pangatlo, tinandaan niya. Darating ba si Bea ngayong gabi? Tanong ni Isabel sa pagitan ng pangunahing ulam at saa. Bukas. Sabi ni Arman at muli, mabilis. Halos hindi kapansin-pansin. Tiningnan ang telepono. Sabi niya. Darating siya para sa tanghalian bukas. Ah. Okay. Hinalo ni Isabel ang kanyang tasaa. Kagabi. Si Bea mismo ang nag-text sa kanya.
Darating ako bukas ng umaga. Maaga. Gusto kong maabutan ang nga Flores. Ang maaga ay hindi para sa tanghalian. Malit na pagkakaiba. Ang ngunit nandun ito. Pagkatapos ang tanghalian, inaya ni Arman na maglakad sila sa paligid, tingnan kung paano ang paghahanda para sa rehearsal bukas. Pumayag si Isabel. Lumabas sila sa trasa papunta sa hardin. Naglakad patungo sa tent malaki, puti, na may mga nakaset up na mesa sa loob. Nagtatrabaho ang mga Flores sa dulo. Inaayos ang mga peoni sa mga florera. Lahat ay eksakto sa kanyang plano. Ngunit hindi naramdaman ni Isabel ang dapat niyang maramdaman bilang isang babae isang araw bago ang rehearsal ng sarili niyang kasal. Nakatayo siya sa gitna ng tent. Nakatingin sa mga hanay nga upuan na may puting takip. Sa daanan nga mga talulot na nagsisimula palang ilatag. At sa loob niya, tahimik. Hindi kalmado. Tahimik. May pakakaiba, at ramdam niya ito. Ang ganda, di ba? Hinawakan ni Arman ang kanyang kamay. Maganda, sang-ayon niya. Itinaas nito ang kanyang kamay sa mga labi. Hinalikan ito, tiningnan siya. At sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi agad maunawaan ni Isabel. Hindi pag-ibig, hindi pakabali sa isang bagay sa gitna. Halo-halo, hindi malinaw. Iba ka ngayon, sabi niya. Pagod lang sa biyahe, sagot niya. Tumango lang siya at hindi na naktanong pa. Nang gabi, nang bumaba si Arman sa kanyang opisina para sa ilang tawag sa trabaho, naiwan si Isabel sa sala. Nakaupo siya sa sofa na may hawak na librong hindi niya binabasa. Mula sa bukas na bintana, pumapasok ang laming ngabi at amoy ngang bagong tabas na damo. Sa masang katabi niya ay nakalagay ang personal na telepono ni Arman. Nakalimutan niya ito nang umalis. Tiningnan ito ni Isabel, pagkatapos ay muli sa libro, at muli sa telepono. Hindi niya planong kunin ito. Labak ito sa kanyang maprinsipyo. Hindi niya kailanman tiningnan ang telepono ng iba. Itinuturing niya itong nakakababangang pagkatao para sa makabilang panik. Kailanman. Sa loob ang 3 taon nilang makasama ni Arman. Ni minsan. Ngunit iba ang araw na ito. Kinuha niya ang telepono. Alam niya ang passcode. Si Arman mismo ang nagpakita sa kanya minsan. 1 taon na ang nakalipas. Sinabing, wala akong sikreto. Sayo. 4 na numero. Nag-unlock ang screen. Binuksan ni Isabel ang gallery. At sa sumunod na segundo, naramdaman niya na parang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mapaa. Ang magalarawan ay may patsang kahapon. Ika. 2 ng Mayo. Habang nag-impake si Isabel sa kanyang tsondo sa Maynila at kausap ang Flores sa telepono, dito sa mansyong ito ang nangyayari. Dahan-dahan siyang nag-scroll. Hindi dahil gusto niyang makita pa, kundi dahil tumatanggi ang utak niyang iproseso ito ng mabilis. Na parabang tapat nitong sinusubukang humanap ng ibang paliwanag sa nakikitang kanyang mamata. At wala itong mahanap. Si Bea. Ang buhok niyang kulay tanso. Nakakalat sa isang puting unan. Ang mismong unan na iyon. Nakilala ni Isabel ang punda na may burdang inisyal mula sa silid tulugan ni Arman sa ikalawang palapag. Nakatingin si Bea sa kamera at nakangiti. Walang hiya. May kumpiyansa. Ganun ngumiti ang mga taong pakiramdam nila ay nasa tamang lugar sila. May 18 larawan. Tiningnan ni Isabel hanggang sa huli. Nilok ang telepono. At ibinalik ito sa mesa. Eksakto kung paano ito nakalagay nakataop. Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Sa labas, ang hardin. Mga punong kastanyas, sa gilid ng daan. Ang puting tensa di kalayuan. Ang huling sinang araw ng Mayo, pahilis at mainit, ay nakalatak sa ibabaw ng lahat ng ito. Maganda, maganda pa rin. Ang mundo sa labas ay hindi man lang nag-react sa kung gaano ang nangyari sa loob. Nakatayo si Isabel sa bintana at humihinga ng pantay. Metodikal. Inhale. 4 na segundo. Exhale. 4 na segundo. Itinuro niya ito sa kanyang sarili noon pa, noong college, kapag naghahanda para sa mahihirap na depensa. Ang katawan ay maaring utusan,
Sumusunod ito kung kakausapin ng mahinahon. Nag-isip siya. Tumawag si Bea kay Arman kaninang umaga, 10 AM, nangungumusta kay Isabel. Nandito si Bea kahapon. Si Bea ang nakmungkahingang talyer ng kanyang ama. Alam ni Bea ang ruta na dadaanan ni Isabel. Pinag-usapan nila ito noong nakaraang Sabado sa isang cafe. Tinanong ni Bea, ikaw ba mag-isa ang magdadrive o may driver ka? Sumagot si Isabel. Ako lang. Gusto ko ang pagbiyahe. Lahat ng ito ay nag-uugnay na ngayon sa isang linya. Ayaw ni Isabel na makmadali sa mga konklusyon. Lagi niya itong sinasabi sa sarili, at inulit niya ito ngayon. Ngunit masyadong tuwid ang linya para balewalain. Hindi siya umiyak. Medyo ikinagulat niya ito. Sa isang sulok ng kanyang kalooban, may kumikirot. Isang mapurol na sakit. Tulad ng kapak ang tama ay hindi sa isang matulis na bahagi, kundi sa isang bagay na nagbubuhat lang migat. 3 taon. 3 taon niyang binuo ito. Hindi lang ang relasyon nila ni Arman, kundi ang buong istruktura. Mga planong makasama, mga kasunduan, isang kinabukasan na tila matatak dahil pinag-isipan. At sa tabi niya. Sa lahat ng panahong iyon ay si Bea, na alam ang lahat, na nakpapayo, sumusuporta, tumatawa, yumayakap. Sobrang saya ko para sayo, Isa. Tinalikuran ni Isabel ang bintana. Mula sa opisina sa ibaba, naririnig ang boses ni Arman. Kausap niya sa telepono ang tungkol sa trabaho. Negosyo ang tono, kalmado. Hindi nagmamadali. Kinuha niya ang isang magaang jacket mula sa kuwarto at lumabas sa gilid na pinto papunta sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang espasyo kung saan wala si Arman. Wala ang kanyang mansyon. Wala ang puting tent. Wala ang punda na may burda. Naglakad siya sa isang gilid na daanan, hindi papunta sa tent, kundi sa kabilang direksyon, patungo sa malayong bahagi ng hardin kung saan ang mga puno ang pino ay napapalitan ng mas matatandang puno, at ang bakot ay malapit na sa gilid ng gubat. Tahimik dito. Dahan-dahan siyang naglakad, nakapamulsa ang mga kamay. Nag-isip hindi sa pamamagitan ng mga imahe, kundi sa mga numero. Istruktura. Ito ang kanyang depensa. Ang kanyang paraan para manatiling siya kapah lahat sa paligid ay nagiging hindi maintindihan. Kaya. Mga katotohanan. Una. Niloloko siya ni Arman kasama si Bea. Hindi ito hula. Nakita niya ang ebidensya. 18 na litrato. May petsa kahapon. Kuha sa kanyang silid tulugan. Ikalawa. Sinasadyang sinira ang preno ng niyang kotse sa talyer na pag-ari ng ama ni Bea. Ikatlo. Alam ni Bea ang ruta at alam na mag-isa lang si Isabel na magmamaneho. Ika-4. Kung hindi huminto si Leo, kung hindi namatay ang makina bago pa siya makabilis sa isang bukas na bahaging daan. Ano kaya ang nangyari sa unang malakas na pagpreno? Naintindihan na niya ngayon ng lubusan. Huminto si Isabel sa tabi ang isang lumang puno sa gilid ng daanan, sumandal dito, at tumingala. Ang langit sa pagitan ang nga dahon ay maliwanag. Malamayo. Walang katapusan. Sino ba talaga ang nagutos na siray ng preno? Si Bea, o ang kanyang ama na kumilos ng mag-isa? Alam ba ni Arman? Gusto ba niyang hindi siya makarating? O sinasamantala lang niya ang kanyang pagkawalan nang hindi iniisip ang makahihinatnan? Ang matanong na ito ay wala pang sagot. At tapat niya itong kinikilala, nang walang pagtatangkang punan. Ang ngapuwang ng komportableng hula. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, walang kasalang magaganap. Ang desisyong ito ay dumating hindi bilang isang emosyon, kundi bilang kalmado, pinal, walang drama, tulad ng pagsasarangang, takip sa isang proyektong hindi naaprubahan. Tumayo pa siya sandali sa tabi ng puno. Pagkatapos ay may narinig siyang tunog ritmiko. Mabigat. Mula sa kung saan sa likod ng bakot. Mula sa gubat. Isang mahinang tunog ng pagtamaang kahoy sa kahoy. At pagkatapos ay isang malagom na kalabok. Tapos ulit, may naksisibak na hoy. Hindi agad naintindihan ni Isabel kung bakit siya naglakad patungo roon. Naglakad lang siya sa tabing bakot.
papunta sa isang lugar kung saan may maliit na siwang sa mga lumang tabla. Lumapit siya sa siwang at sumilip. Sa isang maliit na paligid sa likod ng bakod ay nakaparada ang isang Land Cruiser, dark green, luma. Makikilala niya ito kahit saan. Sa tabi nito, isang tuod, at naroon si Leo. Nagtatrabaho siya ng walang jacket, naka-dark t-shirt, metodikal at walang pagmamadali. Inilagay ang isang pirasong kahoy. Itinaas ang palakol. At humampas malinis. Tumpak. Nahati ang kahoy sa dalawa. Hindi siya tumitingin sa paligid. Nagtatrabaho lang. Nakatayo si Isabel sa siwangang bakod at pinapanut siya. Naramdaman niya ang tingin o may narinig at lumingon siya. Nakita siya. Ibinaba ang palakol. Ilang segundo silang nakatinginan ng tahimik. Pagkatapos ay tumango siya ng bahagya. Tulad nung sa highway. Nakikita-kita. Naramdaman ni Isabel ang isang bagay sa loob niya, na buong gabi ay nakakapit sa isang matigas na balangkas ng kahinahunan, na bahagyang gumalaw. Hindi pa rin siya umiyak, ngunit nanikip ang kanyang lalamunan sandali. Dito ka nagtatrabaho? Tanong niya sa pagitan ng bakod. Bobong tanong, halata naman. Panggatong, sabi niya. Nililinis ko ang manatumbang puno mula sa nakaraang bagyo para hindi makasagabal, at magagamit pa sa istasyon. Akala ko umalis ka na. Umalis. Bumalik. Natahimik siya. Pagkatapos ay mahinang nagtanong. Puwede ba akong tumayo lang dito sandali? Tiningnan siya ni Leo ng maigi. Walang pagmamadali. Pagkatapos ay kinuha ulit ang palakol. Sige. Simpleng sabi niya at humampas sa susunod na kahoy. Sumandal si Isabel sa bakod at pinanut siyang magtrabaho. Ang ritmo ay pantay. Nakakakalma. Tulad ng isang bagay na napakatanda at napakatatag. Hataw. Lagitik ng kahoy. Katahimikan. Hataw ulit. Hindi niya iniisip si Arman, si Bea, o ang rehearsal bukas na hindi na matutuloy. Nakatayo lang siya. Humihinga. Nakikinig. At sa unang pagkakataon sa mahabang, baliktad na araw na ito, hindi siya natatakot. Nagtrabaho si Leo, at nanatiling nakatayo si Isabel. Lumipas ang 10 minuto bago niya inayos ang manasibak na kahoy sa isang malinis na hanay. Isinaksak ang palakol sa tuot. At kinuha ang isang maliit na sisitlan ng tubig mula sa hood ng jeep. Uminom ng ilang lagok, tumingin sa kanya. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi kumusta ka? Oh. Okay ka lang ba? Kundi eksaktong anong nangyari? Na para bang alam na niyang may nangyari at hindi na kailangang magpanggap na hindi. Natahimik si Isabel. Pagkatapos ay sinabi. Nakita ko sa telepono nga mapapangasawa ko ang nga litrato ng kaibigan ko. Mga pribadong litrato. Kuha kagabi. Hindi nagulat si Leo, hindi nagpakita ng awa. Nakatingin lang siya sa kanya ng diretso, mapagmasit, at naghihintay. Yung kaibigan. Dagdag ni Isabel. Na ang ama ang may-ari ng talyer. Sinabi niya ito ng malakas. At ngayon lang, nang lumabas ang masalita at lumutang sa hangin sa pagitan nila, naramdaman niya kung gaano ito kabigat. Hindi bilang samangloob, kundi bilang isang istrukturang 8 taon niyang binuo na bigla na lang pala ay nakatayo sa kawalan. Ibinaba ni Leo ang sisidlan. Naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng lahat ng yan kapag pinagsama-sama? Sabi niya. Muli. Hindi isang tanong. Naintindihan ko, sabi ni Isabel. Sumandal siya sa gilid ng jeep. Ipinakrus ang nga braso. Nakatingin sa kanya ng walang awa. At iyon ang tama. Ang awa ngayon ay hindi niya kakayanin. Ikuwento mo sa akin ang tungkol sa kanya, sabi ni Leo. Yung kaibigan ko? Bakit? Dahil 8 taon mo siyang kilala bilang isang tao, at ngayon, natuklasan mo siyang iba. Hindi agad yan matatanggap. Kung ikukuwento mo, mas mabilis mong matatanggap. Pinag-isipan ito ni Isabel. Pagkatapos ay sinabi niya. Bea Santos. Nagkakilala kami sa first year ng architecture. Hindi siya nakatapos. Umalis pagkatapos ng 3 taon. Pumasok sa interior design. Hindi kami nawalan ng koneksyon. Maingay siya. Masayahin.
Marunong siyang gawing selebrasyon ang anumang maliit na bagay. Kapag malungkot ako, darating siya ng walang pasabi. May dalang pagkain at isang nakakatawang pelikula. Akala ko, kilala ko siya. Kailan niya nakilala ang mapapangasawa mo? Bahagyang nag-atubili si Isabel. Sa kaarawan ko, 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Ako mismo ang nagpakilala sa kanila. Sinabi niya ito ng kalmado. Ngunit ang pahinto bago ang pangungusap ay nagpahiwatig ng hirap na dinanas niya para sabihin ito. Sabi ni Armand noon, napakasigla niya. Eksakto, napakasigla. Tapos, nakikita sila sa mga grupo. Pasko, mga party. Wala akong napansin. O ayaw kong pansinin. Umiling si Isabel. Yung pangalawa siguro. Magaling akong hindi pansinin ang mga bagay na hindi kasama sa plano. Natahimik si Leo. Pagkatapos ay nagtanong, maingat ngunit diretso. Mahal mo ba siya? Hindi agad sumagot si Isabel. Nakatingin siya sa malalayong puno. Naisip niya ang lalim ng gubat na iyon, ang 9,000 ektaryang iyon. Akala ko mahal ko siya. Sabi niya sa wakas. Pero nang nakatayo ako sa tent kanina, nakatingin sa lahat ng iyon sa mga upuan, sa daanan ng natalulot wala akong naramdaman, kahit ano. At iyon ay bago ko pa kinuha ang telepono niya. Ibig sabihin, nandaw na ang sagot. Nandun na ang sagot, mahina niyang inulit. Hindi ko lang pinakinggan. Dumilim na. Dahan-dahan, tulad ng pagdilim sa Mayo. Sa isang lugar sa gubat, sumigaw ang isang ibon. Matinis, maikli. At pagkatapos ay tumahimik. Anong gagawin mo? Tanong ni Leo. Wala ngayong gabi. Kailangan kong pag-isipan kung paano ko eksaktong sasabihin sa kanya. At kailangan kong ayusin ang isyu sa preno opisyal. Sa pamamagitan ng pulis. Magre-report ka? Oo. Bukas. Alis ako sa mansyon at didiretso sa istasyon. Mayroon akong report mula sa talyer. Hiniling ko sa mekaniko ko na idokumento lahat. Dapat sapat na yon para magsimula. Tumango si Leo. Sa kanyang tingin ay may pag-apruba. Mahinahon. Walang labis na salita. Ngunit nakita niya ito. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Saan? Namanatili dito ngayong gabi, sa isang bahay kasama ang 1 taon na, hindi niya tinapos. Na posibleng may alam. Pagtatapos niya para sa kanya. Inisip ko yan. Hindi ko alam kung may alam si Arman tungkol sa preno. Ibang level yon. Makaiba ang manloko at ang mahangat ng kamatayan. Hindi ko pa yan masasabi ng sigurado. Pero hindi mo ring maaring isantabi. Hindi ko maaring isantabi. Natahimik siya. Kaya isasara ko ang pinto ang kwarto gamit ang susi. May susi doon. Tiningnan ko. At sa umaga, aalis ako agad. Tatawag ako ng taksi mula sa Maynila. Tiningnan siya ni Leong ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, simple. Walang drama. Kung kailangan mo ako, ang ranger station ay 5 kilometro mula rito, sa Hilagang Daan. May nakasulat na ranger station no. 7. Nandun ako hanggang umaga. Tumingin sa kanya si Isabel. Naintindihan hindi ito isang magarbong kilos. Sinasabi niya ito bilang isang katotohanan. Isang koordinado sa mapa. Para lang malaman niya. Salamat, sabi niya. Tigilan mo na ang pasasalamat, sabi niya. Hindi nainis, kundi may bahagyang saya. Ang una sa kanilang buong pag-usap, 3 beses na. 3 beses mong pinahirapan, sagot niya. May bahagyang nagbago sa kanyang mukha. Hindi isang ngiti, ngunit malapit dito. Isang halos hindi kapansin-pansing galaw na nahuli at pinanatili ni Isabel. Hindi niya kilala ang taong ito. Ang alam niya tungkol sa kanya. Isang ranger. 4 na taon sa lugar na ito. Dati sa Palawan. Nag-isa magtrabaho. Mas gusto ang katahimikan. Humihinto sa highway kung may nakikitang taong nangangailangan. Sinasabi lang kung ano ang iniisip at hindi nagsasalita ng sobra. Kakaunti lang iyon para sa anumang konklusyon. Ngunit sapat na para tumayo rito. Sa tabi ni Bakot. Sa papalapit na takip silim nenye mayo. At makaramdam nenye kaligtasan.
Kailangan ko nang bumalik, sabi ni Isabel. Kung matagal akong wala, hahanapin niya ako. Inalis niya ang makamay sa bulsa, tumayo ng tuwid, at huling tiningnan siya. Leo, yung ginawa mo sa highway kanina. Baka hindi mo naiintindihan kung gaano ka. Naiintindihan ko. Mahina niyang sabi. Sige na. Isabel. Tumango siya at naglakad pabalik sa daanan patungo sa bahay. Hindi siya lumingon. Ngunit narinig niya. Pakaraan ngang 1 minuto. Sa likod ng bakod. Muling umaling-aunaw ang pantay. Mabigat na tunog ang palakol. Hataw. Lagitik. Katahimikan. Hataw. Ulit. Naglakad siya patungo sa mansyon. Kay Arman. Sa hindi maiwasang pag-uusap na magaganap bukas ng umaga. At sa loob niya, may kakaibang pinahalong 2 bagay. Sakit at isang bagay na parang ginhawa. Tulad ng kapag matagal kang may hawak na hindi komportable at sa wakas ay may bababa mo na. Ang mansyon ay nagliliwanag sa mga bintana nito sa dumidilim na gabi maganda, malaki, dayuhan. Pumasok si Isabel sa loop. Nasa sala si Arman nang bumalik siya. Nakaupo sa isang silya na may hawak na baso ng whiskey, may binabasa sa tablet. Relax. Parang nasa bahay lang. Ang telepono ay nasa kamay na niya ngayon. Ibig sabihin, kinuha na niya ito sa mesa. Saan ka galing? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa tablet. Naklakat-lakat sa hardin. Kalmadong sagot ni Isabel. Gusto ko lang makpahanghin. Ang tagal mo. Itinaas niya sa wakas ang kanyang tingin. Sinuri siya ng mabilis. Okay ka lang ba? Buong araw kang parang. Pakot. Pakputol. Niya ng mahinahon. Biyahe. Stress sa kotse. Matutulog ako ng maaga. Siyempre. Ibinalik niya ang tingin sa tablet. Nagiwan si Manang Litang ang hapunan sa kusina. Kung gusto mo. Ayoko. Good night, Armand. Good night. Umakyat siya sa 2 palapak. Pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto. At dahan-dahang ipinihit ang susi sa kandado. Walang ingay. Luma ang kandado. Matibay. Na may mabigat na kalansing. Magandang kandado. Umupo si Isabel sa gilid ng kama. Ngayong sarado na ang pinto at mag-isa na siya. Maari na niyang bigyan ang sarili ng 1 minuto para umupo lang at walang gawin, hindi kailangang magpanggap, kontrolin ang tono, o planuhin ang susunod na hakbang. 1 minuto lang. Nakaupo siya. Sa labas, tuluyan ng dumilim. Ang hardin ay naging isang madilim na silweta. Ang puting tent ay isang maliwanag na mansa sa likuran nito. Sa isang lugar sa likod ng gubat, sa likod ng bakod, 5 kilometro sa hilagang daan, naroon ang ranger station. Naisip niya ito. Pagkatapos ay tumayo at nagsimulang mag-isip ng praktikal. Bukas ang umaga. Kailangan niyang umalis bago pa mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Kailangan niyang mag-book ng taxi ngayon. Habang may signal pa at hindi nakikita ni Arman, binuksan niya ang Grab app. Pumiling isang premium char, hindi dahil sa pagtitipid, kundi dahil alam niyang dumarating ang maganitong sasakyan sa tamang oras. Nag-book siya para sa 6:30 ng umaga. Address? Gate ang mansyon. Agad na dumating ang kumpirmasyon. Darating ang driver ng 6:25. Mabuti. Sunod ang pulisya. Binuksan niya ang browser. Hinanap ang numero ng pinakamalapit na police station at isinabi sa kanyang contacts. Nagsulat siya ng maikling listahan sa kanyang notes. Reklamo. Numero ang resibo mula sa talyer ni Santos. Lokasyon sa highway kung saan nasira ang kotse. Contact details ng kanyang mekaniko sa Maynila na nagsusuri na sa sasakyan. Binasa ulit. Sapat na. Pagkatapos ay binuksan niya ang usapan nila ni Bea. Ang huling mensahe ay mula kaninang umaga. 9:57. Isa, nakaalis ka na ba? Ingat. Na may exclamation point at pusong emoji sa dulo. Matagal na tiningnan ni Isabel ang mensaheng ito. Pagkatapos ay nag-scroll pataas. 1 linggo na ang nakalipas. Miyerkules. 11 AM. Isa. Sabi ni Papa. Bakante ang mekaniko ngayon.
Pwede mong dalhin ang kotse. Tapat ang mamhataw ron. Huwag kang mag-alala. At isang smiley. Huwag kang mag-alala. Nilok ni Isabel ang screen at ibinaba ang telepono. Hindi niya ite-text si Bea ngayon. At hindi rin tatawag. Makakaroon ng usapan. Pero hindi ngayon. Hindi sa messenger. Hindi sa gabi mula sa isang nakakandadong silid sa bahay ng iba. Ang pag-usap na iyon ay dapat maging iba harap-harapan. Kalmado. Gamit ang masalitang hindi pa niya napipili. Ngunit tiyak napipiliin niya tumpak at pinal. Inayos niya ang kanyang bag. Kinuha ang makailangan para sa gabi. Nagilamos. Nagbihis, ginawa ang lahat ng metodikal. Tulad ng dati. Pagkatapos ay humiga siya. Nagtalukbong. At tumitik sa kisame. Hindi siya makatulog. Nakahiga siya at nag-iisip. Hindi magulo. Kundi may istruktura. Inaayos ang mapangyayari sa isang timeline. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Unang nakita si Arman at Bea sa kanyang kaarawan. Pagkatapos, mga pagkikita sa grupo. Hindi niya binilang, hindi pinansin. Kailan eksakto nagsimula ang isang bagay sa pagitan nila? 1 buwan na ang nakalipas? 6 na buwan? 1 taon? Hindi na iyon mahalaga para sa desisyon. Ngunit mahalaga para maintindihan kung kailan eksakto naging isang palabas na lang ang realidad na kanyang ginagalawan. Mga bandang 11 ng gabi, narinig niya ang mga yabag sa hagdanan. Mabagal. Pagkatapos ay huminto sa tapat ng kanyang pinto. Isang pahinto. Mga 5 segundo. Hindi hihigit. Pagkatapos ay nagpatuloy hanggang magayabagi patungo sa silid ni Armand. Isang klik ng switch. Katahimikan. Nakahiga si Isabel nang hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Arman. Hindi niya alam kung ano ang alam nito. Baka wala. Baka lahat. Baka huminto lang siya sa tapat ng kanyang pinto dahil gusto niyang make good night at nag-atubiling kumatok. Iniisip na tulok na siya. Baka iba. Hindi na niya binuo ang bersyong iyon. Mga hating gabi. Nakatulog din siya. 5:30, nagising siya ng kusa, walang alarm. Maliwanag na sa labas, maaga ang bukang liwewe sa Mayo. Bandang 6:00, ang langit sa ibabawng gubat ay mapusyaw na ginto. Tumayo si Isabel, nagilamos ng malamig na tubig, nagbihis hindi sa inihanda niya para sa rehearsal, kundi sa suot niya ng dumating. Komportableng pantalon, puting blusa, off-white na jacket. Inimpake ang bag ng maayos, siksik, lahat nasa tamang lugar. Tiningnan kung may nakalimutan. Ang damit pangkasal sa takip nito ay naiwang nakasabit. Tiningnan niya ito sandali, pagkatapos ay kinuha ang telepono at nag-text sa florist. Ang order para sa makalawa ay kanselado. Paki-contact ako para sa bayad, sa anumang gastos na nagawa. Ipinadala. Pagkatapos ay binuksan niya ang listahan ng mga supplier. 10. Catering. Musikero. Photographer. At nagpadala sa bawat isa ng parehong mensahe. Ang event ay kanselado. 7 mensahe. 7 beses ang parehong bakay. Tumagal ito ang 8 minuto. Pagkatapos, inilagay niya ang telepono sa Do Not Disturb mode. Alam niyang sa ilang sandali lang, sasabog ang telepono niya sa tawag nga, matita at kamag-anak. Pero wala siyang lakas para magpaliwanag ngayon. 6:00. Tahimik siyang lumabas ang kuwarto. Tahimik sa mansyon. Tulog si Arman. Wala pa si Manang Lita. Pumaba si Isabel sa hagdan, dumaan sa lobby, sa tabi ng mga plurera ng sariwang bulaklak, sa makintab na sahig, sa wrought iron na rehas. Lumabas siya sa gilid na pinto papunta sa trasa. Naglakad sa daanan patungo sa gate. Nakahinto na sa labas ang grab. Isang itim, malinis na sedan. Nakatingin ang driver sa telepono. Nakita siya. Lumabas. Tahimik na kinuha ang bag. At inilagay sa trunk. Magaling na driver. Ramdam niyang hindi kailangan ng usapan ngayon. Umupo si Isabel sa likod. Umarangkada ang sasakyan. Hindi siya lumingon sa mansyon. Hindi.
Minsan, lumingon siya. Nang dumaan ang sasakyan sa kanto papunta sa hilagang daan. Tumingin siya ron, kung saan sa pagitan ng mapuno ay natatanaw ang isang daan papasok sa gubat. 5 kilometro, Ranger Station No. Su. Pagkatapos ay lumingon siya paharap at doon na nakatuon. 8:00 ang umaga. Nasa police station na siya. Isang desk officer. May edad na may pagod na mukha. Ang tumanggap sa kanya. Nagsalita siya ng malinaw. Walang paligoy. Kung ano ang nangyari. Kailan? Saan? Anong mabatayan niya para isiping sinadya ito? Binigay niya ang address neke talyar. Ang pangalan nege may-ari. Ang petsa neke serbisyo. Nagsusulat ang opisyal. Pagkatapos ay itinaas ang tingin. Naintindihan niyo po ba ang kabigatan ng akusasyon ninyo? Naintindihan ko po ang kabigatan ng pagilit ng 2 katlo sa brake hose, kalmadong sabi ni Isabel. Kaya nga po ako narito. Tumango siya at nagpatuloy sa pagsusulat. Nang lumabas siya sa istasyon, halos 9:00 na. Mataas na ang sikat ng araw. Mainit ang umaga. Parang tag-araw na. Kinuha niya ang telepono. Walang missed calls mula kay Armand. Ibig sabihin, hindi pa siya gising. O gising na at isang walang laman na silit lang ang natakpuan. Tumawag si Isabel ng taksi papuntang Maynila. Nag-email ng leave of absence ng 1 linggo sa direktor ng kanyang firm. Pagkatapos ay ibinulsa ang telepono at naghintay. Tapos na. Susunod na hakbang. Maynila. Sariling kondo. Sariling buhay ang kailangang buuin muli mula sa puntong kinatatayuan niya ngayon. Hindi kung saan siya nakatayo kahapon ng umaga. Dumating ang taksi pagkatapos ang 4 na minuto. Sinalubong siya ang traffic sa Maynila. Pumasok ang taksi sa lungsod maalas 10 ang umaga. Eksakto sa oras na siksikan ang trapiko. Tahimik na umiikot ang driver sa mga eskinita, hindi na nagpapaalam. Nakaupo si Isabel sa likod at nakatingin sa bintana. Sa mga pamilyar na kalye na araw-araw niyang nilalakaran, nakabisado niya. Lahat ay nasa lugar. Ang coffee shop sa kanto ng Aguirre, ang bookstore na laging bukas ang pinto, ang lumang gusali na may mga estatwa sa pasukan. Pareho pa rin lahat. Pero siya ay iba na. Hindi sa masamang paraan. Iba lang, tulad ng kapaumalis ka sandali at bumalik na may pakiramdam na may nabago sa loop mo. Hindi nasira, kundi nailipat sa mas tamang lugar. Huminto ang taksi sa tapat ng kanyang condo building bandang alas 10:30. Umakyat siya sa kanyang unit. Inilapak ang bag sa pasukan, dumiretso sa kusina. Nagsalang ng tubig, at binuksan ang bintana. Agad na pumasok sa apartment ang hangin ng Mayo. Amoy ngang uminit na aspalto at, sa di kalayuan, sampaguita. Nakatayo si Isabel sa bintana hanggang kumulo ang tubig. Ang unang tawag, inaasahan na niya. Dumating eksaktong alas 11, si Arman. Sinagot niya ang telepono. Isabel. Kalmado ang boses. Masyadong kalmado. Yung espesyal na kalmadong may pilit na pinipigilan. Umalis ka. Umalis ako. Kumpirma niya. Walang pasabi. Walang paliwanag. Ang paliwanag, makikita mo sa galeri mo. Armand. Folder ang May 2. Isang mahabang katahimikan. Hindi niya ito pinunan. Isabel, sabi niya sa wakas, at nagbago ang tono. Naging mas malambing. Halos nagmamakaawa, na may notang maaring ituring na pagsisisi sa ibang tao. Makinig ka, mahirap ipaliwanag sa isang tawak lang. Hindi yan tulad ng iniisip mo. 18 litrato. Kalmado niyang sabi. Sa silid tulugan mo. Yung punda na may burdang inisyal na ako mismo ang pumili sa department store na yon sa Makati. Petsa kahapon. Eksakto iyan sa iniisip ko. Muling katahimikan. Hindi mo ba ako hahayang makpaliwanag? Hindi, sabi ni Isabel. Hindi dahil hindi ako marunong makinig, kundi dahil wala nang dapat ipaliwanag dito. Sapat na ang nakita ko. Walang kasal na magaganap. Naabisuhan na ang lahat ng supplier. Lahat ng supplier. Tila hindi niya ito inaasahan. May naging matalas sa kanyang boses. Kaninang umaga pa lang, maingat akong tao, Arman. Alam mo yan.
Isabel, teka. Kailangan nating makita. Mag-usap ng maayos, hindi sa telepono. Hindi na natin kailangang makita. Sinabi niya ito nang walang galit at walang panginginig sa boses. Isang katotohanan lang, tulad ng isang architectural conclusion. Hindi kinaya ng istruktura ang bigat, sarado na ang proyekto. Paano ang mga ginastos natin para sa kasal? Mga down payment. Ipadala mo sa akin ang listahan. Babayaran ko ang kalahati kahit ikaw ang sumira nito. Kung may iba pang formal na tanong tungkol sa pera, sa pamamagitan na lang ng abogado. Seryoso ka? Hinding-hindi ako nakbibiro. Narinig niya ang pakbuntong hininga nito. Hindi paksuko, kundi yung maikli. Galit na pahinga na nauna sa ibang klaseng usapan. Yung kung saan tumitigil na ang tao sa pakiusap at nagsisimula ng magsalita ng iba. So, ganito na lang, sabi niya. 8 taong makakilala. 3 taong makasama. Tapos ganito lang, sa telepono, 3 taon. Inulit ni Isabel. Na nakaroon ka ang oras para sa pinakamalapit kong kaibigan. Bago mismo ang kasal natin. Sa sarili mong silid tulugan. Hindi niya itinaas ang boses. Hindi ako ang pumili ng ganitong para nagpakausap, Armand. Ikaw ang pumili, kagabi. Katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina. At wala ng pakiusap. Pagsisisihan mo ang desisyong ito. Nag-isip si Isabel sandali. Maaring isang banta iyon. O maaring mga salita lang isang taong nasaktan. Itinala niya ito ng mahinahon. Tulad ng pagtatala ng mga detalyeng maaring magamit sa hinaharap. Siguro, sabi niya. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Paalam, Arman. Pinindot niya ang end call, inilapak ang telepono sa mesa, kinuha ang tasaan na medyo lumamig na, uminom ng isang lagok, at tumingin sa bintana. Ang lungsod ay nabubuhay sa sarili nitong ritmo, mga sasakyan, mga boses. Isang kalapati sa bintana sa tapat. Hinihintay niya ang pangalawang tawag. Dumating ito pagkatapos ng 40 minuto. Halos alas 12. Si Bea. Tinitigan ni Isabel ang screen habang nag-vibrate ang telepono. 4 na ring. Pagkatapos ay sinagot niya. Isa. Iba ang boses ni Bea. Hindi yung malakas at masayahin na kilala ni Isabel sa loob ng 8 taon. Mahina. Tensyonado. Tumawag sa akin si Arman. Inaasahan ko na. Isa, makinig ka. Bea, sabi ni Isabel. At may isang bagay sa kanyang boses na nagpatahimik agad kay Bea, hindi pa man tapos magsalita. May ilang bagay akong sasabihin sa'yo. At pakikinggan mo. Okay, katahimikan. Okay, mahinang sabi ni Bea. Una. Nakita ko ang malitrato. Lahat ng 18. Alam mo kung alin yon. Hindi ako magpapanggap na hindi ko nakita. At hindi ako makikinig sa mama paliwanag. Hindi dahil takot akong marinig, kundi dahil wala na itong babaguhin. Isa, naintindihan ko, mukhang, Bea, hindi pa ako tapos. Muling katahimikan. Huminto sandali si Isabel at nagpatuloy. Ikalawa, 1 linggo na ang nakalipas. Inirekomenda mo sa akin ang talyer ng ama mo. Pagkatapos nun, ginilitan ang brake hose ng kotse ko. Hindi pinutol, ginilitan maayos, 2 katlo, para dahan-dahan tumagas ang fluid, para sa highway, kapag pumreno sa mabilis na takbo. Hindi na niya tinapos. Kaninang umaga, nagsampa akong reklamo sa pulis. Dinodokumentong mekaniko ko ang pinsala ng nakasulat. Napakatahimik sa kabilang linya kaya naririnig ni Isabel ang hininga nito mabilis, hindi pantay. Ako. Isa, hindi ko alam ang tungkol sa kotse. Sumpaman, hindi ko alam. Nabasak ang boses ni Bea. Si Papa, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Hindi ko siya inutusan. Posible, sabi ni Isabel. Hayaan na natin ang investigasyon ang magpasya. Hindi ko na trabaho yan. Isa, teka, huwag mong ibaba. Alam ko. Yung ginawa ko kay Arman. Mali yon. Pagkakanulo yon. Naintindihan ko.
Pero yung sa kotse, Toto. Hindi ako yon. Hinding-hindi ko. Bea. Sinabi ito ni Isabel ng malambing, ngunit may finality na hindi maaring hindi marinig. Naniniwala akong hindi mo ako gustong patayin. Pero hindi ako naniniwala sa maraming iba pang bagay. At para paghiwalayin ang dalawang katotohanan yan at gawing isang bagay na maayos pa, hindi ko kaya. Patawarin mo ako, Isa. Hinihiling ko sa'yo. Huwag ka nang tumawag o mag-text sa akin. Kailangan kong panahon hindi panahon. Kailangan ko lang nawala ka sa buhay ko. Ito ang desisyon ko. Hindi ko ito babaguhin. Umiyak si Bea. Malinaw itong naririnig ni Isabel, hindi mga hikbi, kundi yung tahimik, pinipigilang pag-iyak na mas malala pa sa hikbi. Patawarin mo ako, halos pabulong na sabi ni Bea. Naririnig kita, sabi ni Isabel. Pero wala itong binabago. Paalam. Bea. Pinindot niya ang end call. Pagkatapos ay nanatili siyang nakaupo sa mesa sa kusina ng matagal. Marahil isang oras, marahil higit pa. Uminom ng malamig na saa. Nakatingin sa bintana. Hindi niya iniisip si Armand o si Bea. Iniisip niya ang 8 taon na ngayon ay iba na ang itsura kaysa kahapon, at na hindi ibig sabihin nito ay hindi sila umiral. Umiral sila. Ngunit isang bahagi pala nito ay hindi tulad ng inaakala. Masakit, pero hindi ito isang sakuna. Inilagay ni Isabel ang tasa sa lababo. Binuksan ang laptop at nagsimulang magtrabaho. Mayroon siyang hindi patapos na proyekto na naghihintay ang kanyang magapag-ayos mula pa noong Martes. Naging mayos ang trabaho. Ginagawang kamay niya ang kanilang gawain. Abala ang kanyang isip sa mga plano, at iyon ang tama. Nang gabi, lumabas siya para maglakad. Matagal siyang naglakad sa tabi ng ilog, walang patutunguhan. Kumikinang ang ilog pasik sa papalubog na araw. Naisip niya ang gubat, ang lumang dark green na Land Cruiser, ang pantay na tunong ng palakol, ang lalaking nagsabing, sige, tumayo ka lang diyan. At sapat na iyon. Tahimik na noktapo siyang moyo. Noktrabaho si Isabel. Iyon ang pinakamadali at pinakatapat na magagawa niya sa mga araw na iyon. Pumasok sa opisina, umupo sa kanyang mesa, buksan ang proyekto, at gawin ang ito ng mahusay. Walang hinihinging sobra ang trabaho, kundi atensyon at katumpakan. Ibinigay niya ang pareho ng may buong dedikasyon na dumarating kapag wala ng ibang mapaglalagyan ng enerhiya. Napansin nga kasamahan niya na hindi natuloy ang kasal. Sa isang maliit na opisina, hindi may tatago ang mga ganong bagay. Walang direktang nagtanong. Si Eileen, ang katabi niya, minsan ay tahimik na naglagay ng isang tasa ng kape sa tabi ng kanyang laptop at sinabing, kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Tumango si Isabel. Sapat na iyon. Tumawag pa si Arman ng 2 beses sa unang linggo. Parehong hindi niya sinagot. Pagkatapos ay tumigil na ang matawag. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagpadala siya ng maikling sulat, formal, walang emosyon, na nagsasabing wala siyang habol sa anumang ari-arian. Ipinasa ni Isabel ang sulat sa kanyang abogado at kinalimutan na ito. Sa pulisya, mas komplikado at mas matagal. Ang mekaniko mula sa kanyang talyer sa Maynila ay gumawa ng isang nakasulat na ulat. Ang pagilit sa brake hose ay gawa ng isang cutting tool. Ang uring pinsala ay hindi nagpapahiwatig ng depektong pabrika o natural na pagkasira. Ang ulat na ito ang naging batayan para simulan ang isang kaso. Ang investigador, isang batang babae na may matatalas na mata, ay ipinatawag si Isabel para sa isang panayam ng 2 beses. Ang una ay sa huling bahaging Mayo, ang pangalawa ay sa simulang Hunyo. Ipinatawag si Victor Santos para sa isang interogasyon, ang mekaniko mula sa talyer. Yung may bigote na nagsulat ng maayos naman lahat sa resibo, ay natukoy at tinanong din. Hindi ipinaalam kay Isabel ang mga detalye ng investigasyon. Ganun gumagana ang sistema. Ngunit sa kanilang huling pakikita, sinabi ng investigador, umuusad ang kaso, tama ang ginawa ninyong pak-report agad. Hindi tumawag o nag-text si Bea. Tinupat ang kanyang pakiusap, o naintindihan na naubos na ang mga salita. Paminsan-minsan. Naisip siya ni Isabel. Hindi nang may galit,
kundi may kakaibang pakiramdam na walang eksaktong salita sa Filipino. Isang bagay sa pagitan ng pait at pagtataka. Ang 8 taon ay hindi isang panahon na basta na lang binubura ng isang desisyon. Nananatili ito sa alala, nagbabago lang ng kulay mula sa mainit, nagiging neutral, tulad ng isang lumang litrato na hindi mo itinatapon. Ngunit hindi mo rin inilalagay sa isang lugar na kitang-kita. Sa unang 2 linggo, namuhay si Isabel ayon sa isang schedule. Mahigpit. Halos malupit sa sarili. Gising alas 6. Takbo sa tabingang ilog. 5 kilometro araw-araw. Almusal. Trabaho. Sa gabi. Trabaho ulit. O isang libro. O isang mahabang paglalakat na walang patutunguhan. Hindi siya pumunta sa mga restauran na kilala sila ni Arman bilang mag-asawa. Hindi siya lumitaw sa mga social gathering. Bumuo siyang bagong ritmo. Metodikal, tulad nege pagbuo enye isang pundasyon. Sa una, hindi mo makikita ang resulta, ngunit kung wala ito, wala kang masasandalan. Sa 3 linggo, napagtanto niyang gumaan na ang pakiramdam niya. Hindi masaya, kundi mas magaan. Tulad ngang pagkatapos ng isang mahabang sakit nandiyan pa ang panghihina, ngunit wala ng laknat, at iyon mismo ay mabuti na. Sa huling Mayo, tinawagan niya ang kanyang ina. Bihira silang mag-usap. Nakatira ang ina niya sa Cebu. Alam na nito ang balita mula sa nakukumahok na tita. Pero hinintay nitong si Isabel ang unang Sinabi niya lang, hindi na po tuloy ang kasal. Okay lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Natahimik ang ina niya. Pagkatapos ay sinabi, "Nun pa man, iniisip ko nang masyado siyang perpekto." Tumawa si Isabel sa unang pagkakataon sa loop ang ilang linggo. Nang toto. Ito ay hindi inaasahan at kaya-aya. Iniisip ba niya si Leo? Oh. Hindi palagi. Ngunit iniisip niya. Ito ay isang kakaiba. Hindi komportableng pakiramdam. Dahil wala namang masyadong maisip. Kakaunti lang ang alam niya tungkol sa kanya. Ranger Station No. 7. 5 kilometro sa hilagang daan mula sa village. 4 na taon sa lugar na iyon. Dati sa Palawan. Isang dark green. Lumang Land Cruiser. Isang palakol na nakasaksak sa tuwot. Isang boses na nagsasabi lang ng kailangang sabihin. Iniisip niya kung paano niya sinabing, "Sige, tumayo ka lang diyan." At iyon ay isang pahintulot. Hindi isang imbitasyon. Hindi panliligaw. Isang simpleng pwede kang maging dito. Pwedeng hindi magpaliwanag at hindi magpanggap. Hindi niya alam ang apelyido niya. Ang numero ng telepono, kung naalala pa ba siya nito. Maraming tao ang nasisiraan sa highway. Marami na siguro siyang isinakay sa loop ng 4 na taon. Sa simulang Hunyo, sa unang Sabado ang buwan, gumising siyang alas 6. Tulad ng dati, tumakbo ang 5 kilometro, bumalik, naligo, at napagtanto na nakapagdesisyon na siya. Hindi ngayon lang. Matagal na itong nabubuo. Ngayon lang naging malinaw. Pupunta siya sa Tagaytay. Hindi kay Arman. Hindi na siya babalik doon kailanman. Sa lugar lang na iyon. At kung nandun si Leo, pupuntahan niya ang ranger station. At kung wala siya, edi wala. Isang paglalakat lang sa gubat. Ang gubat ng Mayo ay naging gubat ng Hunyo na. Ayos lang din. Kinuha niya ang kotse mula sa talyer 2 linggo na ang nakalipas, na may ganap na naayos na brake system. 2 beses na sinuri. 1 oras at kalahati ang biyahe. Sa Sabado, halos walang sasakyan sa highway. Nahanda si Isabel ng isang maliit na bag, walang listahan. Kung ano lang ang kailangan. Jacket, tubig, telepono na may charger. Isinara ang tsondo, bumaba sa kotse, at umalis ng Maynila. Maaga pa lang umaga, dumaan ang highway sa parehong gubat. Kalmado siyang nagmamaneho, pinapanatili ang bilis sa mga 90. Hindi dahil sa pag-ingat. Walang dahilan para magmadali. Hindi niya binuksan ang radyo. Nagmaneho siya sa katahimikan, at maganda ang katahimikang iyon. Sa halos parehong lugar kung saan namatay ang kanyang makina 1 buwan na ang nakalipas, bumagal siya. Hindi huminto, bumagal lang, tumingin sa gilid ng daan.
Isang ordinaryong gilid ng daan. Graba. Matataas na damo. Isang puno. Walang bakas ng araw na iyon. Ang buhay ay hindi nag-iwan ng marka sa daan. Sa mga tao lang. Binilisan niya ang takbo at nagpatuloy. Pumasok siya sa village mga alas 9:30. Dumaan sa pamilyar na gate na may intercom. Hindi humihinto. Hindi tumitingin. Lumiko siya sa hilagang daan. Isang makitit na daan. Na may mauka mula sa mabibigat na sasakyan. Sa makabilang gilid ay gubat. Siksik. Madilim, amoy dakta at nabubulok na magadahon. Dahan-dahan siyang nakmaneho, binibilang ang mga kilometro sa odometer. Sa ika-4 na kilometro, nakita niya ang isang kahoy na karatula, Ranger Station nomor 7, Palaso Pakanan. Lumiko siya, isang maliit na paligid, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na may beranda. Sa tabi nito, isang silungan na may mga kahoy. Sa ilalim ng silungan, maayos na nakasalansan ang mga panggatong. Sa tabi ng beranda, nakaparada ang isang dark green na Land Cruiser. Huminto si Isabel. Lumabas. Tahimik. Gubat. Mga ibon. Sa di kalayuan, ang tunong isang karpintero. Lumapit siya sa beranda at kumatok. Magayabagi mula sa lubi mabibigat. Kaumado. Bumukas ang pinto. Tumingin si Leo sa kanya. Walang pagkagulat. O halos walang pagkagulat. Ganun tumingin ang isang taong may naramdaman, ngunit hindi pinahintulutang umasa. Isabel. Sabi niya. Hello. Sabi niya. At bigla niyang napagtanto na wala siyang inihandang sasabihin para sa sandaling ito. Walang paliwanag. Walang panimula. Dumating lang siya. Tiningnan siya nito sandali. Pagkatapos ay umatras. Tahimik. Binubuksan ang pinto ng mas malapat. Pasok. Sabi niya. Gusto mo ang kape? Tumapak si Isabel sa loop. Sige. Sabi niya. Sa loop ay simple. Hindi mahirap, kundi simple. Isang malaking silid na naksisilbing kusina at sala. Isang masang kahoy. 4 na upuan. Isang malapat na sofa na may madilim na kumot. Isang estanteng libro sa gilid ng pader. Siksik. Walang ayos. Tulad ng sama taong nagbabasa hindi para sa itsura, kundi para sa sarili. Sa tabi ng bintana, isang mesa na may mga mapa at papel. Isang lumang gastof sa sulok hunyo na. At ramdam na ang alinsangan ng papalapit na tag-ulan. Amoy kahoy, pine, at dakta ang parehong amoy na natandaan niya sa kotse isang buwan na ang nakalipas. Nagsalang si Leong tubig, kumuhang 2 tasa. Kilos na sanay na, walang pagkaabala. Inalis ni Isabel ang kanyang jacket, isinabit sa isang kawit sa tabing pinto, at umupo sa mesa. Kumusta ka? Tanong niya. Hindi lumilingon. Mas mabuti kaysa isang buwan na ang nakalipas, sabi niya. Mabuti yan. Naayos na ang kotse, dagdag niya. Ayos na ang preno. 2 beses kong pinatiknan. Tama yan. Mabilis na kumulo ang tubig. Nagtimpla siyang kape, walang sobrang salita, walang tanong tungkol sa gatas o asukal. Inilagay lang ang tasa sa harap niya at umupo sa tapat. Hinawakan ni Isabel ang tasa gamit ang 2 kamay. Mainit at mabigat ang porselana. Tumatakbo ang investigasyon, sabi niya. May kaso ng isinampa. Tinanong na ang mekaniko. Pati ang ama ni Bea. Umamin na ba? Hindi pa. Pero sapat na ang ebidensya mula sa mekaniko. Sabi ang investigador, may matibay na basehan. Tumango si Leo, nakatingin sa kanya ng kalmado, walang inaasahang reaksyon. Hindi tulad ng ibang tao na nakikinis sa mga problema ng iba, na hindi alam kung dapat bang makiramay o hindi. Yung, mapapangasawa mo? Tanong niya. Dating mapapangasawa, pagtatama ni Isabel. Hindi na tumatawag. Ako rin. Tiningnan ng investigador kung may kinalaman siya sa preno. Pero wala silang makita. Malamang, sinasamantala lang niya ang sitwasyon, nang hindi alam kung ano ang mangyayari. Ibig sabihin, nagtaksil, pero hindi pumatay. Parang ganun na nga, sabi niya. At narinig sa sarili niyang mga salita ang isang bagay na halos nakakatawa mapait. Pero nakakatawa.
Kakaibang paraan para bigyan ng katwiran. Hindi yan katwiran, sabi ni Leo. Magkaibang kategorya lang. Tumingin sa kanya si Isabel. Ito ang kanyang katangian. Marunong siyang magsabi ng eksaktong kailangan. Walang palamuti at walang sobrang pag-ingat, hindi para manakit, kundi dahil nakikita niya ang mga bagay kung ano talaga sila. Inisip mo ba ako? Tanong niya. Direkta ang tanong. Hindi niya planong sabihin ng ganun. Pero ganun ang lumabas. At magiging hindi tapat kung babawin pa. Hindi agad sumagot si Leo. Tumingin siya sa kanyang tasa. Pagkatapos, ay itinaas ang tingin. Inisip kita. Sabi niya. At anong inisip mo? Inisip kong kakayanin mo. Isang maikling katahimikan. At inisip kong gusto kong malaman kung kumusta ka. Tumango si Isabel. Hindi na niya kailangan ng iba pa. Hindi dahil konti lang ang gusto niya. Kundi dahil sapat na ang nasa inisip kita na iyon. Hindi siya naglalaro ng mga salita. Hindi gumagawa ng mga istruktura. Sinasabi niya kung ano ang totoo. Dumating ako ng walang plano, pag-amin niya. Lagi kong alam kung bakit ako pumupunta sa isang lugar. Pero ngayon, naramdaman ko lang na kailangan kong pumunta rito, at umalis ako. Iyan ang pinakamahusay na paraan para gumawa ng ilang desisyon. Hindi tipikal para sa isang arkitekto, pero normal para sa isang tao, simpleng sabi niya. Tahimik silang uminom ng kape. Sa labas, ang gubat ay tahimik. Hunyo na, nasa kasagsagan kanyang lakas. Ang madahon ay isang siksik. Madilim na berdeng pader. Tumagos ang sikat ngang araw sa mga ito sa mga pahilis na sinag. At sa lupa, may gumagalaw na disenyo nga anino at liwanag na sa totong gubat lang makikita. Walang sagabal ngang lungsot. Tumingin si Isabel sa bintana at naisip na ang lugar na ito ay malayong malayo sa lahat ng kinasanayan niya. Ang kanyang tsondo mahal, maayos ang pagkakaayos, may tanawin ng lungsot. Ang mansyon ni Arman malaki, maganda, bawat detalye ay pinag-isipan. Ang mga restauran na pinupuntahan nila na may tamang listahan ng alak at tamang mesa sa tabing bintana, ang buong buhay niya, sa nakalipas na 3 taon ay pinag-isipan at tama. At dito, isang masang kahoy, mabibigat na tasa, mga librong walang ayos, at amoy ng dakta. At sa hindi malamang dahilan, dito siya malayang nakakahinga. Leo, sabi niya. Hindi mo tinanong kung bakit ako naparito. Sasabihin mo kapahanda ka na. Handa na ako. Inilapak niya ang tasa sa mesa. Tiningnan siya ng diretso. Naparito ako dahil isang buwan kong inisip kung anuman ang namagitan sa atin sa kotseng iyon, sa tabieng bakot. At napagtanto kong wala pa akong ganoong karanasan sa kahit sino. Hindi romansa. Ibang salita. Totu. Totu ka. At gusto kong malaman kung sa panig ko lang ba yon. Nakinig si Leo, hindi sumasabat. Nang matapos siya, hindi siya agad sumagot. At hindi iyon dahil sa pagkagulat. Alam na niya hindi siya nagsasalita hanggat hindi pa nakakapag-isip. Hindi lang sa panik mo, sabi niya sa wakas. Kung ganon, gusto kong bumalik dito ulit. Sabi ni Isabel. Kung okay lang sayo. Hindi para lumipat. Hindi para magplano. Bumalik lang. Hanggang sa pareho nating maintindihan kung ano ito. Tinitigan siya ni Leo ng matagal. Mapakmasit, na may seryosong tingin na sa ibang tao ay maaring ituring na malamig, ngunit alam na niya kung paano ito basahin ng tama. Hindi ako tutol, sabi niya. Tumango si Isabel, kinuha ang tasa, at yuminom ulit. Matapang ang kape at medyo mapait. Eksakto kung paano dapat ang kape sa isang ranger station. Hindi sa isang restauran na may tamang menu. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa latihan sa hilagang bahagi. Sabi niya. Sabi mo. Maraming ibon doon tuwing tag-ulan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Leo. Halos hindi kapansin-pansin. Ngunit nahuli niya ito. May uminit. Tapos na ang tag-ulan. Sabi niya. Pero may iba pa ron ngayon. Namumulaklak ang maligaw na orkidea. Kung alam mo kung saan hahanapin. Alam mo? Alam ko. Kung ganon, ipakita mo sa akin. Sabi niya.
Hindi isang tanong, isang mungkahi. Ipapakita ko, sang-ayon niya. Lumabas sila sa istasyon bandang alas 10:30. Nauna si Leo sa isang halos hindi makitang landas, kumpiyansa, walang pag-alinlangan. Sumunod si Isabel, pinakikinggan ang gubat mga ibon, kaluskos ngang gadahon, sa ilalim ngang kanilang nga paa. Malambot ang lupang gubat. Malambot at tahimik, tumutubo ang mga orkidea sa gilid ng isang latian. Maliit, mapusyaw na lila, halos hindi kapansin-pansin sa matataas na damo. Kailangang alam mo kung saan titingin. Huminto si Leo, itinuro ngang tingin. Ayan. Umupo si Isabel, sinuri ito. Ang bulaklak ay komplikado at tumpak ang pagkakagawa. Tulad ng isang magandang plano na walang sobrang detalye. Ang ganda. Mahina niyang sabi. Kakaunti lang ang nakakakita sa kanila rito, sabi ni Leo. Kailangang alam mo ang daan. Tumayo si Isabel at tumingin sa kanya. Mataas na ang araw, at uminit na sa gubat. Ang espesyal na init ng gubat sa Hunyo tuyo at mabango. Nakatayo siya sa tabi niya, at nakatingin hindi sa mga orkidya, kundi sa kanya. At nakita niya iyon. Babalik ako sa susunod na Sabado, sabi niya. Nandito lang ako, sabi niya. Simple, walang sobrang salita. Tulad ng dati, naglakad sila pabalik sa istasyon ng makatabi na. Minsan, nakakadikit ang kanilang mga balikat. Bahagya. Hindi sinasadya. At walang umiiwas. Umalis siya nga alaunang hapon. Nakatayo si Leo sa beranda at pinapanut ang pag-alis ng kanyang kotse. Nakikita niya siya sa rearview mirror kalmado. Tuwid. Nakapamulsa hanggang sa mawala siya sa isang liko. Bumalik siya sa sumunod na Sabado. At sa sumunod pa. At noong Oktubre, dinala niya ang ilan sa kanyang mga libro, yung mapaborito niya, hindi yung mabinili para sa disenyo, sa estanteng kahoy sa istasyon, kung saan inilagay ang maito sa tabi ng mga libro ni Leo, walang ayos, tulad ng dapat sa mga totoong libro. Noong Nobyembre, sa unang pagkakataon, nanatili siya ron magdamag, hindi sa isang mansyon na may mga pundang may burda, kundi sa isang bahay na amoy dakta at kahoy, kung saan sa labas ng bintana ay ang madilim na gubat ng Nobyembre, at lumang gastof sa sulok, ay nakbibigay ngang banayat na init mula sa bagong lutong kape. Nag-asawa si Arman pagkatapos ang 8 buwan. Nalaman ito ni Isabel nang hindi sinasadya mula sa social media at napagtanto niyang wala siyang pakialam. Talagang wala, hindi pilit, kundi totu. Magandang senyales iyon. Nawala si Bea sa kanyang buhay. Tulad ng pakawala nga mga bagay na inilalabas mo sa bahay kapag lumilipat. Sa una, nagtataka ka sa bakanteng espasyo. Pagkatapos ay hindi na. Ang kaso tungkol sa pinsala sa preno ay umusat noong Setyembre. Nagbigay ang testimonya ang mekaniko, inamin niyang binayaran siya ni Victor para sirain ang preno. Sa desperasyong alisin si Isabel sa landas ang kanyang anak na si Bea. Kinasuhan at inaresto si Victor Santos. Nagbayad man siya niya sa para makalaya pansamantala, sigurado na ang mahabang paglilitis sa korte. Dumalo si Isabel sa isang preliminary hearing. Kalmado. Walang galit. Bilang isang panik lang sa kaso. Hindi pa tapos ang laban sa korte. Ngunit para kay Isabel, tapos na ang kabanatang iyon. Isang araw ng Disyembre, habang nakaupo sila sa parehong masang kahoy at umulan sa labas, tinanong siya ni Leo, "Wala ka bang pinagsisisihan?" Nag-isip si Isabel. Hindi matagal. Sapat lang para makasagot ng tapat. Tungkol saan? Kung paano nangyari ang lahat. Tiningnan niya siya. Ang masang ito. Ang matasang ito. Ang malibrong makakahalo sa estante. Ang ulan sa labas. Ang taong nasa tapat niya na nagsasabi lang ng totoo at umaasa ngang pareho mula sa kanya. Wala, sabi niya, kahit ano. At marahan siyang hinalikan sa labi. Ito ang katotohanan. Ang mismong katotohanan na hinahanap niya ngang 13 segundo sa harap ngang salamin noong umaga ngang Mayo at hindi natakpuan nun. Natakpuan niya kalaunan. Sa isang walang lamang highway. Sa isang lumang jeep. Sa tabi ngang isang bakot na may siwang. Sa isang masang kahoy. Na may hawak na mabigat na tasa. Ang buhay ay hindi
binubuo ayon sa isang listahan. Alam na ito ni Isabel Reyes ngayon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang kaisipang ito ay hindi na nakakatakot sa kanya, kundi nagbibigay sa kanyang nag-isang bagay na kailangan ng isang taong sa wakas ay nakarating sa lugar kung saan siya nararapat. Kapayapaan,